Kumusta po ba yung pakiramdam? Kasi 'pag nakikita ko yung mga banat sa social media coming from the DDS, whether troll accounts or totoong account, talagang very vicious yung atake sa inyo 'no? How are you dealing with all this? How are you holding up? Uh, I'm holding up quite well. I don't take it really seriously. I don't read it apart from Quaresma na sabi ko, ano muna, ang tawag dito, fasting na muna rin. But I still continue to reply to one, two, or three. Pero sabi ko, alam naman natin ang katotohanan. So, let that be our solace and consolation. Mm. Pero Dito po sa ano nakakalungkot, ano? Nakakalungkot of course na mm. merong ganitong klasing paninira at kasinungalingan na wala naman dati. Na wala naman dati. Mukha ba nag-increase yan lately? Kasi parang meron siyang ano 'no, parang meron siyang triggers depende sa mga issues na sinusulong niyo. 'Di ba, I remember na meron kayong naging bahagi kayo sa reklamo isinampa last year, tama po ba? Tumaas yung atake. Meron ba Doon kayong nakikita nag-shoot up. parang Yeah. pattern? Yeah, merong pattern kapag mas direct, mas compelling yung ating sinusulong na katotohanan. Second, if the kapag merong kalakip na tao or personality, lalo na yung kanilang puon na si Digong kasama ng kanilang yung anak na gustong maging presidente. So yung dalawang yon napakasensitibo nila, no? And kapag ang pinag-uusapan ay redemption story, ay yon, sige, full blast ang banat nila. Kaya yung December, nagsampa tayo ng kaso. Kahapon, full blast ulit sila dahil unang taon at kinamusta natin si dating presidente at po nila at nagpaalala tayo na huwag kang malungkot na dahil baka naman may kasama ka na sa hindi magtatagal na panahon. So, lalong napikon yung kanilang mga tagasunod. Totoo, totoo. Bad trip sila doon. Mm. Pero ito 'no, kasama po kayo dun sa mga nagsampa ng reklamo laban dito sa 18 so-called ex-Marines 'no? What do you find most offensive, most objectionable dito sa kanilang, kuwento kung saan pati kayo idinawit? Two things, Christian, ang pinaka-offensive sa akin, ano, ayoko sabihin na nasanay na ako do'n sa kalokohan at kasinungalingan nila, pero para sa akin yung, masakit yung pagdawit sa pangalan, buhay at katotohanang, yung sagradong katotohanan na pinanghahawakan ng mga biktima na sinabing bayaran. Sabi ko, Mm. kawalang-yaan 'to, hindi ko palalagpasin 'to 'no, sapagkat buwis buhay na nga, ninakawan na ng buhay, tapos pilit pa nilang sasabihin bayaran. Hmm, masaklap, masaklap, kademonyohan ang tawag dun. Ah, Pangalawa ay yung misyon na nangangalinga, na malinis, nag-aalay ng kakaibang klasing pag-aruga. Wala na ngang gumagawa nito halos ng sa bansa natin, yung nagbibigay ng showers tsaka buffet. Tapos yung pang atakihin, ano, yung kalinisan ng misyon plus yung mga homeless. I will always consider itong mga street people as talaga na sa baba sila ng laylayan. Kung merong mababa at pinakamababa, sila yon. Kasi sila Mm. yung pinaka-vulnerable sa society na walang matulugan, walang muka, isinasantabi, kahit nga ID, hirap na hirap sila. So, hindi dapat sila madawit dito sa ganitong paninira at modus operandi nila.
Father, para malinaw dun sa mga viewers natin, baka hindi sila familiar, pwedeng paki-expound po yung tinutukoy ninyo at yung hinabing kwento laban dito sa programang ito. We're talking about this very noble program by Father Flabby for the homeless. 'Di ba? Yung isa po sa mga ibinabalik diyan yung dignidad at pagkatao ng mga walang bahay, yung mga homeless, no? At paano ba sila idinawit dito po sa akusasyon o hinabing kwento nitong mga so-called ex-Marines? Meron tayong isang salamat, Christian, for asking me to clarify and to expound on it. Nung 2015, nagpasya tayong lumikha ng isang kakaibang programa na pilit na magtutulay at maghahandog ng masiglang pag-restore ng dangal, at yun ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng showers sa mga homeless. Ang katunayan nga, karamihan sa kanila, nung una natatandaan ko, parang ayaw na maligo eh. Nakalimutan na nila yung kahalagahan ng kalinisan. Ang gusto na lang nila, pumipila sila do sa buffet na siyang ating hinahandog din para sa kanila. So Mm. Kalinga is kain, aral, ligo ng ayos. Mm. Na nakatalaga sa Catholic Trade Building dito sa Santa Cruz. Yun ang sinimulan natin, at dinawit nila yon na ang operations daw ng Kalinga Center na nagpapahalaga sa mga homeless sa paraan ng showers and buffet ay nanggagaling daw doon sa maletang sinasabi nila. Mm. Kasama po doon, dahil 2016 nagsimula naman ng nagpapatay si Digong, ay nangalaga naman tayo ng mga EJK victims na salamat sa pagbanggit na kanina, ang programa naman ay program paghilom. Mm. So, itong dalawang operations na 'to, yung kanilang idinawit na pinopondohan daw ni Saldico, 'no, yung mga victims na nagpahayag ng pagpapatotoo ay bayadan daw. Sabi ko, Mm. foul, mali, Mm. maling-mali, ano, kasinungalingan na malaki. Pero nga, sa pagbasa ninyo, bakit pati kayo at yung programang yan tinarget dito sa kwentong ito? Ang isang ang isang nakikita kong dahilan kung bakit ay, ah, alam nila na tagilid ang kanilang standing sa ICC. Alam nila na mapupusoy sila, kaya siguro nag-last ditch effort na basagin yung kredibilidad ng ICC. As if naman maimpluwensyahan, ano? So, yun ang una. Pangalawa, kasama sa pagbasag sa ICC, ah, naniniwala ako they're hitting on not only the emotions ang kanilang mga kakampi, ng mga DDS at trolls, gusto nilang basagin pati yung narrative namin na ito yung aming ginawa, pero ginawa namin 'to dahil binayaran kami. Mm. At ito yung nababasa ko rin sa thread eh, bayaran ka naman pala, walang iyang pari ka eh. Yung mga witnesses naman pala, hayop ka, binayaran ka pala eh. Pati yung mga ginamit mo. So, ganun na yung sinasanay nilang narrative ngayon. At nagmula yan doon sa kwentong maleta ng 18 tsaka ni Attorney Balido. Oo nga, baligod, opo. Pero yung ano, Balikod. kung familiar yung mga tao sa mga detalye, kung pagbabasihan yung facts, kitang-kita agad yung kalokohan eh. Bakit kanyo? Yeah. Ang kausap po natin dito yung mga viewers, no? Sabi niya yung programa ron sa Kalinga, yung pagbibigay ng dignidad, kaayusan, at kalinisan dun sa mga homeless, 2015. Hindi po ba? Yes po. Tapos later, itinayo niya yung program Paghilom bilang tugon dito sa kawalan ng dignidad na naranasan ng mga biktima ng drug war. Dahil pag sinabing adik ka, hindi ka tao, miski hindi ka dumaan sa due process,
So tinarget sila. So nagkaroon kayo ng programang paghilom para tulungan din sa recovery yung yung mga kaanak dahil nga po sa trauma. Kung titingnan yung timeline, wala pang maleta nun eh. Hindi po ba? Wala pa. Hindi pa pumuputok yung Zaldi ko eh. So ang laking talon eh, pabalik. Ang tinding somersault, Mm. ang tinding pag-cartwheel para iugnay yung ganung mga issues dito sa issue ngayon. Ang problema, Father, unfortunately, I don't think the fanatics, their preferred audiences would really bother to look back Yeah, true. and look at the facts. Basta Totoo. idikit lang dun sa maleta, okay na sa kanila yun eh. Wala nang paliwanagan, hindi po ba? Wala na. Para makita lang, may masabi, may panghawakan lang na may binatuhan sila ng buto, kagat, kaagad-agad kagat kahit alam nilang peke yung buto, may lason yung buto, wala kaming pakialam doon.